alangan naman pong hindi kami humingi ng TRO. Wala because ng TRO po walang TRO. Opo. So, Yes, but we are the duty way bound, is ma'am, clear yes, for him to be arrested. Still our legal It's a stand. question po. It's a question, and even we our expect more of our lawmakers. na ma-declare nga na walang jurisdiction sa atin ang ICC. Pero Paano po yes, but we don't Kailan know po that yun yet, right? mangyayari? Yes. Nakuha po nila si Bato In the at dinala meantime, na he po. goes his merry way ito in naman. hiding. Why not do his duties in the Senate? Pinahiya Yes, po because- kayo kayong naiwan ditong nag-e-explain sa amin. Yes, if well, Hindi it's ba? okay. How do you feel as a mind. lawyer for this person that actually may have been scripted by Oh, no, Gaga hindi talaga po. ito nila. Dagdag Bahagita News Update. Sobrang init ho ng politika sa ating bansa. Hindi na ho mapipigilan ho mga kabitan, kaliwat kanan ho yung mga rally, yung mga nagagalit kay Bobo M. At lalo na po mga kabalitaan, itong tatlong news anchor ng TV5 na mga babae, lumalabas ho na ewan ko lang kung sila ba ay nababahagian ho ng maleta. Dahil gusto rin ho nila itong ipasuko si Senador Bato de la Rosa at inanyayahan nila ho dito si Attorney Bondok para makakuha ho ng impormasyon. Misto lang binabastos na ho dito mga kabalitaan si Attorney Bondok dahil instead na i-interviewin, kukuha ho ng impormasyon, kinokontra pa ho yung pahayag dito ni Bondok at dinidebati pa po ni Sis Trilon at pinagtatawanan pa mga kabalitaan. So makikita nyo talaga na wala na hong maasahang mainstream media ho maliban lamang sa Net25 at itong SMNI mga kabalitaan. Dahil naandyan pa rin ho yung kailang professionalism ho bilang mamamahayag mga kabalitaan. Bago tayo didiretso sa usapin ho natin, sa paksa ho natin, ipapakita natin dito sa inyo itong ginawa hong kabastusan sa ama mismo ni Mig Zubiri na ewan ko lang, hindi niya na ho ito naalala para naging ulyanin na ho itong susubiri sa pambabastuso ni Bobo M sa kanyang ama dito mga kabalitaan. Ito, panoorin niyo po. Okay. Pinutol-putol lang ho natin yung audio guys para hindi ho tayo makopyright. Di ba? Tingnan nyo po paano ho binastos. Paano binastos ho dito si yung papa mismo ni Mig Zubiri. Di ba? Nakakaawa ho, ginawang tanga ho dito, ginawang walang hiya ho. Kumbaga, winalang hiya ho dito ni Bobo M, ang ama ni Mig Zubiri. Tingnan nyo, ulitin ho natin dito, diba? Parang gusto niyang iangat yung kamay ni Bobo M. Umayaw si Bobo M mga kabalitaan. Nagpupumilit yung matanda. So talagang ugali na ho dito ni Bobo M na hindi ho gumagalang sa mga nakakatanda ho sa kanya. Ito na lang sana sa edad. Dahil wala na ho itong mababang oras para manatili ho sa politika mga kabalitaan itong ama ni Mig Zubiri. Di ba? Parang si Tatay Digong din binastos matapos tinulungan ni Sara Duterte, binastos yung ama. Hanggang ngayon lahat ng mga Duterte ay winalang hiyao nitong Adictos Benedictos na si Bobo M mga kabalitaan. Na kung saan po sohol para bumaliktad di umano si itong si Jingo Estrada, yung pamamaraan ay pakakasuhan para matakot at mawala na ho ng numero ang majority block mga kabalitaan. Ito po, report ng SMNI. Kunesyon ng ilang senador ang timing ng Department of Justice o DOJ sa pagre-rekomenda ng kaso laban kay Senator Jingo Estrada kaugnay ng umano'y flood control anomaly. Ito ay kasabay ng naudlot na pagpapalit ng liderato sa Senado. Si Sheena Torno magbabalita live. Sheena, magandang gabi. Almar, magandang gabi. Sinagot nga na ilang senador yung usapin ng umano'y pananakot para bumaliktad ng grupo. May alegasyon si Senator Amy Marcos na may umiiral umanong operasyon upang hikayatin o kumbinsihin ang ilang senador na bumaliktad. Ang mas mabigat paan niya rito ay ang umano'y kapalit na insentibo at pananakot. Ang napakarami sa amin, ayaw naman magpasungkit. Kung ayaw magpasungkit, kung sino-sinong tumatawag at nananakot. Ayon kay Marcos, isa umanong patunay rito ang rekomendasyon ng Department of Justice na sampahan ng kaso si Senator Jinggoy Estrada. Kabilang sa Estrada,
sa mga inirerekomendang kasuhan ng Office of the Ombudsman ng plundered graft charges kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Kasama rin sa pinakakasuhan sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo at iba pa. Dahil dito, umusbong ang tanong kung may kinalaman ba ang boto ng senador sa usapin ng Senate presidency sa rekomendasyon ng DOJ laban sa kanya. Recommendation ng DOJ lang sa may kinalaman kaya sa voting sa Senate. Kwenasyon din ni Senadora Amy Marcos ang timing ng rekomendasyon ng DOJ. Tingnan mo naman yung timing. Nung hindi pumayag na magpasungkit yung ilan sa amin, biglang naglalabasan yung kaso. Tama ba yun? Alam nyo guys, mga kabalita, no, ito mas lalo ho tayo mahihirapan pag sila po ay nanalo ho sa kanilang paniligaw sa mga senador at pananako to para kakampi ho sa kanila. Ito pong bansa ho natin ay talagang wala na ho talaga tayong pag-asa na lumago pa ho. Dahil kapag yung leader, kapag yung mga may pagmamahal sa ating inang bayan, kahit magkano pa ang i-offer sa kanila, hindi ho yan dapat matatakot ho at hindi dapat tanggapin ho ito. Kasi ito po yung isa sa mga dahilan, yung korupsyon, yung panunuhol mga kabaitaan. Kung kayo po ay sinusuhulan, hindi na ho kayo makakagawa ho ng inyong gustong gawin base sa inyong konsensya dahil po ay hinahawakan na ho kayo sa leeg. Gaya ho ngayon mga kabaitaan dyan sa Kongreso. Ang dami hong mga binibigyan ho, di umano, ng mga mali-maleta. Ngayon kung ano ho yung utos ng nakakataas sa kanila, kahit alam ho nila sa sarili na maling-mali ho at yung mga constituents nila ay galit na galit sa kanila, tuloy pa rin ho yung kanilang ginagawang pagmamalapis. Dahil nga po, hindi na ho sila makakawala eh. Wala na ho sila sa hulog at hindi na ho sila umagawa yung kanilang gustong gawin para ho sa bayan o para sa kanilang mga konstituente o distrito, mga kabalitaan. Eh kung sa Senado ho, mangyayari yung ganito, malamang wala ho talagang tamang direksyon. Kaya nga nagkalitsi-litsi yung pamunuan ni Juan Bull University dahil po mga kabataan ay wala ho sa kanilang sariling desisyon. Hindi ho galing sa kanila yung mga desisyon dahil po sa mga nagkukumpas sa kanila, mga kabalitaan. Bakit ko po ba sinabi na may nagkukumpas sa kanila? Ba't hindi ho nila ito papalutangin or i-invite ho yung mga kilalang individual na nasasangkot sa nakawan na mayroon naman ho talagang mga ebidensyang hawak itong si Gutesa at yung 18 retired na mga sundalo ho, mga kabalitaan. So, kung ito po ay gustong ipapakulong at pakakasuhan ho itong si Jinggoy Estrada para mawalan ho sila ng numero, ano sagot naman ho dito ni Jinggoy Estrada, mga kabalitaan? Nakakabahala para kay Senator Jinggoy Estrada ang naging resolusyon ng Justice Department kaugnay ng flood control scandal. Laman ng reso ang rekomendasyong pakasuhan siya ng plunder, graft at bribery kasama ang iba pang dating DPWH officials dahil sa umano'y pagkalikot ng 2025 national budget. Nang tanungin kung may kinalaman kaya ito sa pananatili niya sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano kaya walang nangyaring kudeta kahapon, ani Estrada, wala siyang ideya rito. Pero tingin nyo, pero tinry ba kayong kausapin para tumalun sa kabila and hindi namin Wala raw record ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na nagpapakitang may insertions siya sa 2025 national budget na kinilala rin ni dating Blue Ribbon Chair Ping Lacson bilang mahalagang impormasyon. Naghain si Estrada ng omnibus motion sa DOJ para mabuksan ulit ang preliminary investigation at maisama ang karagdagang ebidensya na mahalaga raw para sa fair at objective na pagtalakay sa mga reklamo. Sa kabila nito, handa raw si Estrada na harapin ang mga paratang sa legal na proseso at naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan batay sa ebidensya. Alright, so itong si Jinggoy Estrada ho, mga kabaitaan, talagang palaban ho siya rito. Ano na naman kayo magiging reaksyon ni Bonjing dahil siya pa mismo ay naghain ho ng resolution yata yun, no? Na para ho pabuksan muli itong kaso niya po dyan sa DOJ sa patungkol ito sa
flood control anomaly at itong pagpasampaho ng kasong plunder mga kabalitaan. So ang dapat sana unahin ni DOJ dito, ni Bonjing Rimulya, yang si Ping Lacson. Ba't hindi niya ho mabanggit na paimbestigahan din ho itong aligasyon ng mga sundalo na itong si One Ball University nakatanggap po ng isang maleta na binibit-bit ho nila papunta ho sa opisina nito dyan sa may Baclaran nung hindi pa ho ito senador. At nagpaplano pa lang tatakbo ho ng senador. Kaya medyo nakakuha ho tayo ng idea kasi nung pangangampanya ho, sabi niya, buong taong sahod niya po, hindi niya po ibibigay o hindi niya po gagamitin or kukunin, bagkus kanya po ipamimigay ho sa mga nangangailangan. Para ang lakas ng loob ho mga kabalitaan magsalita at magsabi ng ganun-ganun ho mga kabalitaan. Ito ba ay may koneksyon sa sinasabing di umano na nabibigyan ho siya ng maleta kaya hindi ho siya nanghihinayang ho sa sahod niya po buwan-buwan dyan sa Senado mga kabalitaan. At dito na ho tayo sa ating main na paksa ho. Nakakabuhisit ho talaga ito mga kabalitaan dyan sa himpilang iyan. Dahil po sana guest niya po, inanyayahan para ho makapagbigay ng impormasyon, binabastos pa ho nila dito si Attorney Jimmy Bundok mga kabalitaan. Maliban pa ho doon, pinagtatawanan pa, iniinsulto ho mga kabalitaan. Itong si Sis Drilon, napakatanda na ho nito, hindi pa rin ho nagtanda ho mga kabalitaan. So, patunorin niyo po, pakinggan niyo po yung mga pinagsasabi ho ritong kabastusan ni Sis Drilon mga kabalitaan. Ting po, Miss Ces, Miss Pauline, and Miss Sean. So, nasaan po ang inyong kliyente na si Senator Bato? We have repeatedly stated very sincerely and earnestly, no, we do not know, and I think it is intentional on the part of our client, siguro po to safeguard all of us, no, and all of his loved ones. So he has not gotten in touch with you since he left the Senate in the wee hours of the morning of, is it Wednesday? Thursday. Thursday po, parang I think the report was 2:30 a.m. which is just about 40-50 minutes after I left the Senate building. He put you in an awkward position where you were, telling reporters you had just seen him and then he often left. Doesn't that, don't you question your client's actions to have put you in a spot? Dito pa lang ho, makikita mo na talaga na balak ko talaga nilang basusin ho dito si Attorney Bundok. Sinasabi niya ho rito, parang gusto niya po, kumbaga ginagatungan niya ho rito si Bundok para ho pagsabihan yung kanyang kliyenteng si Bato de la Rosa na pinapahiya ho siya rito dahil kasasabi lang, ilang minuto, kasasabi lang na nandyan ho pa ho sa Senado at ilang minuto ay umalis daw bigla mga kabaitaan. Hindi mo naman mapipilit ho yung pag-alis ni Senador Bato de la Rosa dahil nga po hindi ho siya arrested. Wala pa hong umaresto sa kanya mula ho sa ating local courts na warrant of arrest mga kabalitaan. So ba't ko question niya yung pag-alis ni Senador Bato de la Rosa? Alam naman ho nila, the day after ho, naglabas ng statement itong si Senate President Alan Peter Cayetano na ang kadahilanan ng kanyang pag-alis dyan sa Senado ay nag-alala ho ito sa kasamahan niya dyan sa Senado na baka madamay ho na naman sa susunod na mga kaguluhan dahil maari hong mangyari ang unang nangyari hong putukan dyan sa loob dahil malaki talaga ang tsansa na siya'y lulusubin at kukunin ng pirsahan dyan sa Senado. Kaya siya umalis para wala na hong madamay at siya na ang bahala sa kanyang sarili. Napakasimple lang po yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Humanitarian reason mga kabalitaan. Ngayon pinagpipilitan nila na ito si de la Rosa ay lumayas daw mga kabalitaan. Well, awkward is not the word I would use. No, I think it's just I was just not informed of his strategy, but it also shows that both of us lawyers of Senator Bato really were not into any conspiracy, to take him out of the reach of his accusers. But that said, we do believe that Senator Bato was well within his rights anyway, to go wherever he pleases because again we have contested the use of the term fugitive, because he is not in our legal interpretation.
why isn't he? When it's very clear in the manifestation of the Solicitor General to the Supreme Court that he is evading a legitimate warrant of arrest, which is lawful by virtue of RA 9851, which preceded our signing of the Rome Statute, even if we had withdrawn from the ICC. Ito, talagang si Trillo no, nagmamarunong din niya. Akala mo abugaga pala to eh. Ilang beses na ho na wala na ho tayo sa jurisdiction dahil po kumalas na ho tayo bilang miyembro ho. At ganoon yung Rome Statute ho, yung sinasabi ho nila, panay ho nila binabanggit ho yan. Na si Leonin na nga ang nagsasalita ho na wala na ho tayo sa Rome Statute ho at huwag gamitin yung Republic Act 9851. Meron yung sinasabi doon, maaari siyang dakpin at isurrender ho mga kabaitaan doon sa dahig. Kasi yun po ang nakasaado sa Rome Statute. Pero yung pananggaho nilang Republic Act mga kabaitaan na may koneksyon ho sa Rome Statute, paano mo dalhin sa dahig na wala naman ho tayong extradition treaty ho mga kabalitaan? Mrs. for the enlightenment of everybody, including myself, we have to remember that this is a pending case before the Supreme Court, and when they asked for the comment of the OSG, that is precisely what it is. It is a comment. It is their position. It is not a judicial declaration of the legal status of our client. So yun po yung, kumbaga po sa kaso, kami po ay may hinain at yan po ang kanilang sagot. So katulad po ng kahit anong kaso. Pero ano pong sagot ninyo dun sa posisyon ng gobyerno na siya po ay isang fugitive at Yes. ano po, bakit po hindi? Bakit sinasabi niyong hindi po siya fugitive? Kasi po kapag tumatakbo po ang isang tao mula sa batas, kailangan po malinaw kung ano po ba yung batas na tinatakbuhan. Kung ang tinatakbuhan po niya ay local na batas, yun po, tama po, fugitive po siya. Pero pag ang tinatakbuhan niya po ay yung International Criminal Court that we do not recognize, and lalo na po yung arrest warrant which was not properly processed within the all applicable laws na mahaba pong usapan yan, then he cannot be a fugitive. I would like to invite you, Ma'am Ses, if I may be given a little more time. I would like to invite you to imagine a scenario where hindi na po dumadaan sa ating mga korte ang mga warrant ng international, Kapag nangyari po yan, kung sino na lang po yung nakaupo, pag may kalaban po sa politika, kung kakasuhan dito, mahaba yung proseso sa piskalya, sa korte. Pero pag kinasuhan sa ibang korte, you just ship him out at maduduterte po yung kalaban nila. And that is exactly the evil that we're trying to avoid for the sake of the sovereignty of our But let me answer you also, attorney. Why are ma'am. you coloring this with politics when the case here involves the drug war victims during the time that he was PNP chief? And there is a law, RA 9851, not just because the Soljan is saying that there is, but there is a law. Yun po ang panay ho nila bira eh. Meron nga ho tayong 9851. We are not connected anymore diyan kahit kanino man sa mga ICC na yan dahil po mga kabalitaan, kinansila na ho yung membership po natin. Kaya wala hong extradition treaty. Dahil walang extradition treaty, so wala na hong kapangyarihan yung ICC na mag-utos ho sa atin na gawin ho tayong mga tuta ho nila para magpadala ho ng kapwa Pilipino natin kasi tayo ay isang sovereign state mga kabalitan. Hindi na ho tayo sovereign na state kung ganun ho na pinapasuko na ho natin yung mga taong nagkasala sa tingin nila sa batas nila ho mga kabalitan na meron na ho talaga tayong local court na maaari hong maglilitis sa mga taong may mga nagawang kasalanan sa ating batas. And Yes. for you to, I think the facts are being twisted here and we're being confused that this is just politics. It's really a case that he is answerable to. That's why the country had to seek the help of the ICC because wala pong recourse ang mga victims dito sa Pilipinas. But just the same, flight is guilt. Why does he have to leave the protective custody of the Senate supposedly to go into hiding when he was given to the discredit nga of some of his
his colleagues were criticized for granting that protection to him, and then he fled. How I do hope you I explain can- that? Yes, ma'am. I hope I can convince some of you to keep at least an open mind here because We want to listen to your arguments, but they Thank you. don't seem Thank you. sound. Give me some time. I'm No. sorry to say, but No, why, just give me why some are you time, coloring because- it with politics? No, when I'm not. may kaso No. po? No. You asked me a multifaceted question, so let me answer the facets one by one. No, first of all, we have inspected the journals of the RA 9851, and that is part of our comment. Nakalagay po sa journals yung pag-uusap po ng mismo mga senador. Sila po mismo, si Senator Gordon in particular, sinabi that RA 9851 is not an enforcement mechanism for the ICC. It was meant to define the crimes against humanity and other crimes to be codified here and to be tried here. Basahin niyo po. I invite you para po mabuksan po lahat tayo, ma-enlighten tayo. Meaning, accountability will be pursued. We want that. We want that, says. But it has to be here. It has to be here because our courts are functioning and RA 9851 instructs us to do so, and including the Senate journals and the Senate deliberations. Nandun pa nga po yung mga senador na hindi ko napapangalanan na ngayon nakaupo muli. Sila po mismo, ang mga, si Senator Legarda included, they all acknowledged that RA 9851 is not a surrogate arrest mechanism for the ICC. It was meant to criminalize those crimes here in the Philippines and to be tried here in the Philippines, Ma'am says. I beg you to read the Senate journals. Okay. Attorney Bondoc, let's take a look at 9851, no? Because ang Yes. ang pinakabutas kumbaga na nakikita ng mga ibang kritiko diyan ay Opo. wala nga daw mechanism. Kumbaga, Yes. ginawa itong RA 9851, correct me if I'm wrong, Yes. in preparation for our accession to the Rome Statute, right? Tama po And yan. then pumirma tayo sa Rome Statute. Ngayon na wala na tayo doon sa Rome Statute, I guess parang nakalimutan na nila gawaan ng parang instruction Tama manual, guidelines. Yun po ba ang hinahanap ninyo specifically sa Korte Suprema? At malinaw ba sa mga pleadings na naisumite ninyo na yun talaga yung hinahanap ninyo? Kasi medyo madami din, may TRO dito, may ganon. What exactly are you looking for? You've already taken the words out of our petition, ma'am, no? Kasi ang unang daming sinasabi is since there is no enforcement mechanism para po magdala ng ating citizen sa ICC, bukas na bukas po yung korte natin na itry siya dito. Dito po siya itry. We, of course, we urge our lawmakers and even the Supreme Court, pwede po sila in their rulemaking power to craft these laws on surrender as they did for extradition, no? So pwede po. And the reason why complicated yung petition is alangan naman pong hindi kami humingi ng TRO. Wala because ng TRO po because- walang TRO. So Yes, but we are the way duty bound, is ma'am, clear says for him to be arrested. And if he, as a lawmaker, he should at least face the music and not go missing. After Ma'am, says- voting, after casting his vote in the Senate, he disappears. Ma'am says, I understand your passion, but it is still our legal It's a stand. question po. It's a question, and even we our, expect more of our lawmakers. His Yes. action is really compared to other legislators who surrendered even at the Senate, who faced the music and waited to be cleared by courts of law. I invite you, ma'am, to... Can't he do the same? I invite you, ma'am, to imagine this scenario. No? For example po, just in case, i-declare po ng Supreme Court, and we are, as lawyers, we cannot do that, no? But we are just imagining na ma-declare nga na walang jurisdiction sa atin ang ICC. Pero, Paano po yes, but we don't know that yet, right? mangyayari? Yes.
Diba? Tinawanan niya ho dito si Attorney Jimmy Bundok. So nakakabastos so itong si Ses Drilon, mga kabalitaan. Akala na siguro tama ho yung kanyang mga pinagsasabi. Diyan sa 9851 ho. Boba rin tong babae ito hinampak tong gagang to, mga kabalitaan. Kaya nga sinabi dito ni Bundok na, ma'am, I will invite you to please read those ano ba yung term na ginamit niya doon, para at least maintindihan nyo po kung bakit po ba na meron ho tayong pagtatanong at bakit po ba question ho natin yung nakasaad sa 9851 na kumbaga wala hong dinagnag na mga impormasyon right after na tayo ay tumiwalag ho sa ICC sa Rome Statute, mga kabalitaan. Ngayon pinagpipilitan niya pa rin 9851. Ba't di mo lamunin yung 9851 na Ses Drilon? Bakit ba may nag-aabang bang maleta dyan sa pambabastos nyo rito kay Attorney Bundok? Nagsasalita pa nga, hindi mo nga pinagsasalita eh. Pag siya naman ay nagsasalita, bat-in ka ng bat-in, diba? Kabastusan ho yung ginawa ni Ses Drilon ho dito, mga kabalitaan. No, but we don't know that yet. That because there's a difficult question of law. Because if this were settled, hindi na po hihingi ng Supreme Court ang comment ng OSG, di-decide na nila, no? Pero because nakabinbin po yung kaso na yan, let's just say the decision goes in that favor, no? In our favor. Pero nakuha po nila si Bato In the at dinala meantime, na he po. goes his merry way in hiding. Why not do his duties in the Senate? Pinahiya Yes, po kayo eh. Kayong naiwan ditong nag-e-explain sa amin. Yes, if well, Hindi it's ba? okay. How do you feel as a mind. lawyer for this person who is, I don't Parang tanga tong babaeng to. Ba't ba pinahiya ni Bato de la Rosa? Trabaho ho ng mga abogado na depensahan yung kanilang kliyente. Kung ayaw mo pala gustong marinig itong legalidad na mga pagpapahayag ho dito ni Attorney Bundok, Ses Drilon, ba't hindi na lang si Bato de la Rosa ang tinawagan mo? Ba't inayaan mo pa na makausap mo dito si Bundok para magbigay ng impormasyon? Hindi nyo naman pala gusto at kayang tanggapin ho yung kanyang mga pinagsasabi. Ano ba to? Interview or debate? Diba? So nakakawala hong respeto itong matandang ulupong na ito. Lumalabas ho talaga, mga kabaitan, itong babaeng to. Sigurado may matatanggap po itong reward dahil po sa lahat ng mga bumabati ko sa mga DDS, lalo na sa kampo ni Tatay Digo o ni Bato de la Rosa, may nakaabang huyang mga kabaitang reward. Itong si Ses Drilon, akala niya sa ginawa niya ay tama. Pinagtatawanan si Bundok nung nagtatanong ho siya, sinagot ho ng tama, tapos magbabatin ho, mga kabataan, siguro na insulto. Siguro hindi ho katanggap-tanggap para sa kanya yung pagpapaliwanag dito ni Attorney Bundok, mga kabalitaan. know where he is. You're still defending him. Well, that's the job of a lawyer, Ma'am Ses. Alangan naman po hindi ko siya i-defend. Hindi, But kasi, di ba, parang sige, tama na kayo. Kung gano'n, hindi ka naman pwede sabihin. Kung nag-aantay siya ng magandang desisyon ng korte, bakit kailangan sa in the dark? Yeah, ma'am, because ma'am, this is the key phrase, no? Because there is a difficult question of law. This is not just a random phrase, no? This is jurisprudential, no? Because there is a difficult question of law. We all know, ma'am, bilang mga tao, bilang human beings, there's some gray areas in the law, no? Kuminsan po merong mga naa-arrest na unlawfully. Halimbawa po, yung gobyerno, isang linggo po nilang sinabi na wala pong NBI agent na mag-a-arrest kay Bato, wala silang intention. Yet, may mga pumasok doon, binugbog po yung isang sergeant at arms, nag-a-announce ng intention nila to arrest Bato. Tapos sinabi po ni Director Matibag, wala pong NBI doon, biglang meron po. So, because of this actions taken together, that's nagka-shooting pa, then there is reasonable grounds to believe on the part of my client that there might be an unlawful arrest in motion. No, so that actually may have been scripted by Gaga talaga itong babaeng to. Hindi. Diba? Kaga scripted daw eh. Sarap sampalin itong mukha nitong animal na itong, mga kabaitan. Pag nakapagsalita, akala mo kung sino talagang magaling. Nabubusalan na rin itong gagang itong mga kabalitaan. Hindi po. Kung scripted po yun, ibig sabihin po, kinausap nila yung NBI. Ibig sabihin po, in cahoots yung NBI para mag-drilling doon sa kabilang panig po ng Senate sa GSIS. Anyway po, we're talking about the actuations of the good of Senator Bato. Yes, but for them to stage that shooting, di ba hugas kamay agad? Kasi nga baka sininyasan siya doon sa staff ng
broadcast studio nila. Bawiin mo kasi hindi maganda yung sinasabi mong scripted. Daming matatamaan sa mga sinasabi mo. Nagkakagulo na nga mga kabalitaan, nagkaputukan na nga, buhay yung kapalit ho nung problemang iyon. Kung sakali talagang nagkakaharapan ho at nagbakbakan talaga ng totohanan ho, marami ho talagang mamamatay. Huwag mong sabihin, Sis Trilon, na ang pangyayaring iyon ay scripted. Dahil yung mga nangyari ho yun, hindi inaasahan ng mga senador doon, at alam mo naman sa mga reporter mo na sila ay tumagal sa kanilang opisina dahil po ay naghihintay. Nagmi-meeting dahil paparating ho yung articles of impeachment. Kaya wag mong baguhin yung pangyayari, wag mong ituro, wag mong isisi sa mga tao na nasa loob ng Senado nung nagkakakulot, dahil hindi ho maganda at hindi biro ho yung pangyayaring iyon. Animal ka, Sis Drilon. Talaga nakakabuwisit itong yawa to eh. Kung hindi lang talaga masamang manampal ng matandang gaya ho nitong si Sis Drilon, mga kabaitan, ang sarap sampalin ho talaga yung pagmumuka para matauhan ho ito eh. Inanyayahan ng interviewin ho itong si Attorney Bondok, ngayon binabastos niya pa, binabara niya, dinidibate niya na dito. Ewan ko lang kung si Torion sigurong kaharap po nito, talagang may insulto at mababastos ho itong matandang ulupong. Pwera na lang ho sa dalawa pa lang ito mabait naman itong dalawa yung sa gitna. Napakaganda hong magtanong, seryoso ho siya at straight to the point, wala hong pinapanigan. Ito lang si Sis Drilon na nagmamagaling, hindi porket matagal ka na sa industriya mo ay magaling ka na. Dito pa lang, pulpul kang babae ka. Talagang napakagaga mo. So wala na ho tayong oras mga kapitan. Maraming salamat. Nabuisit lang ho tayo sa babaeng to. Sarap talagang tadyak ka na sa pagsasampalin tong pagmumukha ho nito eh. Anyway, maraming salamat to. Follow, like, and share po sa Facebook at sa YouTube ho. Subscribe po kayo at pinutin ang notification bell. Dahil po ang Danagan Balita, mo komentaryo, mo latigo. To God be the glory. Mwah, chip chip. Peace out.